Sa ngayon pong oras na ito, basahin po natin ang 1 Samuel 25 verses 2 to 13. Tumayo po tayong lahat. Dahil Father's Day po ngayon, pag-aralan din natin ang isang lalaki. Madalas kasi kapag pinag-aaralan ng Father's Day, kumukuha tayo ng isang character in the Bible, na isang tatay, role model, para pag-aralan, para maging encouragement sa ating lahat. Di po ba? Sa pagkakataon pong ito, kukuha pa rin naman tayo ng isang asawang lalaki, ng isang tatay, pero hindi siya role model. Pastor, ba't natin pag-aaralan para matuto tayo sa pagkakamali niya? I hope and pray, maging blessing po ito sa lahat. Hindi lang po ito pang tatay, kundi gagamit lang tayo ng isang tatay dahil Father's Day, so lubusin na natin, puro tatay ang pag-aralan natin, pero ang lesson ay applicable sa ating lahat ng mga mananampalataya. So basahin po natin ang 1 Samuel chapter 25. We will be reading verses 3 to 13. Verses 3 to 13. Basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon ng sabay-sabay. Ang sabi po ng banal na kasulatan in verse number 3. Ang sabi ng Bible, "Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail. And she was a woman of good understanding and of a beautiful countenance. But the man was churlish and evil in his doings, and he was of the house of Caleb. And David heard in the wilderness that Nabal did shear his sheep. And David sent out 10 young men. And David said unto the young men, Get you up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name. And thus ye shall say unto him that liveth in prosperity, Peace be both to thee, and peace be unto thine house, and peace be unto all that thou hast. And now I have heard that thou hast shearers, and now thy shepherds which were with us, we heard them not, neither was there aught missing unto them, all the while they were in Carmel. Ask thy young men, and they will show thee. Wherefore, let the young man find favor in thine eyes, for we come in a good day. Give, I pray thee, whatsoever cometh to thine hand unto thy servants and unto thy son David. And when David's young man came, they spake to Nabal according to all those words in the name of David, and ceased. And Nabal answered David's servants and said, Who is David? And who is the son of who is the son of Jesse? There be many servants nowadays that break away every man from his master. Shall I then take my bread and my water and my flesh that I have killed for my shearers, and give it unto men whom I know not whence they be? So David's young men turned their way and went again, and came and told him all those saying. And David said unto his men, Gird ye on every man his sword, and they girded on every man his sword, and David also girded on his sword, and there went up after David about 400 men, and 200 abode by the staff." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Let us pray. Ama naming Diyos, pagpalain mo po ang pag-aaral namin ng iyong salita. Ikaw po magturo sa amin ng mahalagang aral. Gamitin mo po ang karakter ni Nabal para magturo sa amin, Lord, ng mga bagay na dapat naming iwasan. Panginoon, kung kami po'y nananalangin, kung kami po'y nagdi-desire na magandang buhay, meron kaming gagawaing tama at meron kaming iiwasan sa buhay namin. Hindi maaaring nagpe-pray kami ng mabuti, pero ang aming ginagawa at pananaw at ugali ay mali. Sapagkat hindi po ito tatanggap ng pagpapala at hindi po ito mag-e-end ng mabuti. Lord, we pray na ang aming maging focus, Panginoon, ay hindi lang yung gusto naming mangyari, kundi mag-focus kami, Panginoon, una sa lahat sa gusto mong mangyari sa amin. Help us learn from the life of Nabal. At gamitin mo po ito para paalalahanan ng bawat isa po sa amin. Sa iyo po na pinagtitiwala ang lahat. Pagpalain mo po ang aming mensahe sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, pinamagatan lang po natin, let us learn from history. Let us learn from history. Kasi ito po'y part of history, kasaysayan. Kwento po ng kasaysayan ng isang lalaki. At naniniwala tayo that history repeats itself. Lalong-lalo na kapag hindi tayo natuto doon sa pagkakamali ng iba.
Naalala natin mga kaibigan na pag-aralan natin dati na meron pong dalawang paraan ng pagkakatuto. Una po sa lahat ay sa pamagitan po ng experiences. Di po ba? Meron tayong mga aral na natutunan dahil na-experience natin. Siguro positibong paraan dahil meron tayong ginawang tama, naka-experience tayo ng mabuti, natuto tayo, ay yun pala dapat. At meron din naman tayong mga natutunan bunga ng karanasan nating negatibo naman. Ibig sabihin, may mga nagsasabi sa atin, huwag mong gawin yan, huwag kang ganyan mag-isip, huwag kang ganyan makitungo. Pero ipinagpatuloy natin, ano naging result? Ay, ang naging result is negative. Diba? Napahamak tayo, nagalit sa atin, hindi naging maganda ang resulta, nawalan tayo ng trabaho, bumagsak ang negosyo natin, napag-isipan tayo ng hindi maganda. Pero natuto tayo. So, merong mga kaalaman na nakukuha through experience. Pero meron din namang kaalaman na natututunan through wisdom. Ito po yun. Part ng wisdom ito. Pag sinabi po natin wisdom, hindi lang yung aral ng mga salita ng Panginoon, kundi yung aral na nakukuha natin sa kwento ng mga taong nauna sa atin. May matututunan tayo doon. Yung po ay bahagi ng mga dahilan bakit sa banal na kasulatan, pangit na kwento, magandang kwento nasa Bible. Diba? Sa banal na kasulatan, makikita po natin, hindi naman namili eh. Si David, nagagamit natin at ang daming mga talata about David, pero hindi naman inilihim ng Bible ang patungkol sa naging kasalanan ni David. Si Pedro, nakita natin how the Lord used him mightily para maging leader ng mga alagad, pero hindi iniliban ng banal na kasulatan yung bahagi ng kwento ni David, ni Peter, na kung saan siya po, dininay niya ang Panginoong Kristo 3 times. Kasama yun eh. So, walang tinatakpan kung hindi bakit po sinama. Ang pangit ng karanasan. Si David, bakit siya nangalon niya, pinapatay pa niya yung asawa ni Bathsheba? Bakit kasama yon? Ay, hindi lang po para meron tayong i-chismis at pag-uusapan, kundi let us learn from them. May matututunan kasi tayo kahit sa pagkakamali ng iba. Ang tawag natin doon is wisdom. Kasi kapag hindi tayo natuto, ating mga kaibigan, mangyayari sa atin yung hindi maganda. Malaki ang possibility na maulit yung karanasang hindi maganda kapag hindi tayo natuto sa kwento nila. At may possibility na hindi mangyari sa atin yung maganda kapag hindi naman tayo natuto sa magagandang halimbawa na ipinakita ng iba. So let us learn from history. Yan po mga kaibigan yung talata nang sabi nga po sa Romans chapter 15 verse number 4, pansinin po niyo ang sabi ng talata. Romans 15 verse number 4. Ang sabi po diyan, for whatsoever things, were written aforetime, were written for, for our learning. Hindi for information's sake. Yung mga kwento, di ba, hindi pang Bible quiz. Bagaman maganda sana kung kapag nagkaroon ng tanong, alam natin ang sagot. Di ba? Pero hindi po yun for information sake lang, kundi for our learning, para meron tayong matutunan. That through patience and comfort of the Scriptures, we might have hope. We might have hope. So, ba't ganito buhay ko paulit-ulit? Learn from the Scriptures. Baka kaya paulit-ulit ang nangyayari sa buhay natin, kaya bakit hindi nagkakaroon ng pagbabago? Kasi paulit-ulit din natin ginagawa yung ginagawa at ginawa ng mga tao in the Bible na hindi tayo natututo doon. Kasi you will repeat their mistakes. History will repeat itself. He who doesn't learn from history is condemned to repeat the same mistake. At dito po sa pagkakataong ito, kinuha po natin ang halimbawa ng isang lalaki. Again, hindi po siya role model. Pero gusto kong matuto tayo sa kanyang naging karanasan at naging ugali na iwasan po natin. Kung gusto nating mag-end ng mabuti, ay iwasan natin ito. Umalis tayo sa linya na nilalakaran ng lalaking ito. Ang tinutukoy po natin ay si Nabal. Bigyan po natin ng konting background, tapos ibibigay na po natin yung tatlong outline po natin, 3 puntos po natin para sa ating pag-aaral. Si Nabal, mga kaibigan, ay sa pagpapakilala ng Bible, isang entrepreneur.
entrepreneur. Magaling na entrepreneur. Mayaman, magaling sa hanap buhay. Ang kanya pong paghahanap buhay ay nag-aalaga po siya ng mga sheep and goats. Mayaman siya, marami po siya mga kaibigang mga alagang mga hayop. Okay? Ang problema, itong si Nabal, magaling sa business pero hindi magaling pagdating sa kanyang pakikirelate sa kapwa. Kaya alam po nyo, sa isang magandang buhay, dapat hindi ka lang magaling maghanap buhay, dapat marunong ka rin makasama sa tao. At ang isa pang problema ni Nabal, hindi magaling makisama sa tao, hindi po siya natatakot sa Diyos. Bagaman, Israelita po ito, from the tribe of Caleb pa nga eh. Yun ang sabi ng Bible, pero makikita natin na kahit may background siya na maganda, si Caleb ay isa sa 12 espiye. Di po ba nananatili at nakapasok sa promised land? Silang dalawa lang ni Joshua. Sipin po niyo yung forefathers na pinanggalingan niya. Di po ba? Ang titindi pagdating sa pananampalataya sa Diyos, iyan yung mga nanindigan para sa Diyos eh. Yan yung nagbigay ng good report. And yet, nakita natin na kahit ang kanyang ninuno ay mananampalataya ng Diyos, pero hindi naging assurance na yung mga sumunod, mga kaibigan, mananampalataya din ng Diyos. Kaya sa ating mga magulang, blessing na tayo matapat ngayon sa ating Panginoon, pero huwag tayong magpakakampante, gawain natin ang ating tungkulin, katulad ng pinag-aralan natin kanina, we are leaders, lead our family. Kung tayo sa generation natin, sa ating pong buhay, nakakilala sa Diyos at nakita natin kung gano'ng makapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, wag lang sanang matapos sa atin, ilipat natin sa ating mga anak na susunod sa atin. At i-encourage natin sila na wag mapuputol sa kanila, kundi maglilipat din sila sa susunod. Amen? Yun ang naging problema doon sa pamilya ni Caleb, kaya dumating ang pagkakataon, nagkaroon ng Nabal. Part ng chosen people of God, pero hindi. Naging pangit ang ugali. Nabal did not honor God. At ang sabi ng banal na kasulatan, si Nabal was harsh and evil in his dealings. Tuso, mandaraya, masamang tao, puro personal gain ang hinahanap. Alam po nyo, kapag ang tao puro personal, makaka-gain, pero time will come, mawawala din yung gain. Mapapasawala din. Kaya, hindi ibig sabing maganda ang nangyayari ngayon, okay. Hindi ibig sabing kumukuha tayo at nakakaranas tayo ng maganda, okay. Nakadepende yan sa tamang paraan o hindi. Kasi kapag maling paraan, darating ang araw, mga kaibigan, mawawala din yung lahat ng naipon natin. Sabi na nga natin, mga kaibigan, sa panahon natin, ngayon kitang-kita natin yan, yung mga dati, di ba? Kung magpakita ng kanilang pinagmamalaki nila, pero ngayon nakakalungkot, ano? Yung sikat na sikat dahilan sa grabe ang bahay, ang daming sasakyan, di ba? Ngayon, mga kaibigan, makikipagpalit ba kayo ng pwesto sa kanila? Kung kayo yung sasabihin na, pwede bang magpalit na lang tayo ng pwesto? Meron bang magbo-volunteer? Doon sa mga na-involved ngayon at nakakulong ngayon? May magbo-volunteer, makikipagpalit kayo. Palagay ko, sasabihin nyo, kahit bigay mo sa akin ng bombero mo, kung ganyan naman ang mararanasan ko, sa'yo na yan, okay na ako sa buhay na ganito. Which is totoo yun. Pinapakita sa atin ng kasayahan ng buhay, hindi dun sa dami ng meron. Hindi mo sasabing masama ang magkaroon ng madami, kasi ang Diyos nagpapala din, pero mas maganda yung pagpapala galing sa Diyos, hindi galing sa pandaraya. Itong si Nabal, mandaraya eh. Mandaraya. At ang pandaraya niya, mga kaibigan, ang naging result ay naging dahilan din ng kapahamakan niya nung huli. Hindi natin tinapos yung kwento, pero along the way, pag-aaralan natin ang naging kwento po ni Nabal. Ang sabi po, mga kaibigan, in 1 Samuel chapter 25, verse number 3, na itong si Nabal, ang sabi po dyan, meron po siyang isang asawa. Kaya kung kayo maghanap ng asawa, yung mabait. Maganda yung, hindi lang maganda, kaya, pastor, humanap ka ng pangit. Kasi lahat ng maganda, pangit ang ugali. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ang sabi dito ng Bible, and the name of his wife was Abigail. And she was a woman of good understanding. May tamang pagkaunawa, matalino. May takot sa Diyos din eh. And of a beautiful, ano sabi?
Oh, masama bang maghanap ng maganda? Hindi masama maghanap ng maganda, pero marami talagang magaganda na maganda lang ang itsura pero pangit ang ugali. Ingat kayo doon. Marami ring pogi, pero pangit ang ugali. Maraming mayaman, magaling sa hanap buhay, mukhang yayaman ako, mukhang mangyayari at mararanasan ko yung mga pangarap ko sa buhay. Ito yung mga gusto ko mangyari at maranasan ko makamtan. Pero pangit ang ugali. Ingat din kayo doon. Ingat kayo sa pagpili, mga young people. Sa ating mga may asawa na tapos na ang pagpili. Yan na yun. Pero sa mga kabataan, choose wisely. Ay, matuto tayo dito. Ibig sabihin maganda, okay na. Mamili kayo, wag lang na maganda. Maganda na sa itsura, maganda pa ugali kasi may takot sa Diyos. Huwag kayong basta pipili ng pogi. Marami naman pogi. Kaya hindi ako pabor doon sa sinabi, Pastor, wala akong makita sa church namin, puro pangit. Ano, hindi totoo yun. Daming pogi sa church. Daming pogi. At ang kagandahan, hindi lang pogi kung hindi may takot pa sa Diyos. Kasi ang laki ng mangyayari. Tingnan po ninyo, tingnan yung sabi, ang laki ng opposite, But the man was churlish. Ang ibig sabihin ng churlish, rude or harsh. Rude, sa maugali. And evil in his doings. Maganda nga mga kaibigan sa itsura, pagkagising mo, demonyo naman pala yung katabi mo, And he was of the house of Caleb. So ito pong si Nabal ay masasabi nating isang lalaki na magaling maghanap buhay pero isang tao na hindi mo gustong makasama. Walang tatagal na kaibigan. Kung meron mang nakikipag-deal sa kanya for the sake ng hanap buhay lang, kumita lang. Di ba? May mga ganun naman, for the sake na kumita ka lang, pero ayaw mong maging kaibigan. Palagay ko ganun ang sitwasyon nitong si Nabal. Bakit? Sapagkat siya ay arrogante, siya ay corrupt, at siya ay selfish. Kaya kung merong bagay na makikita natin, iwasan natin yan. Kung gusto natin ang buhay natin bumuti, iwasan natin, huwag kang maging arrogante. Walang Kristiyano na dapat arrogante. Walang Kristiyano na dapat, mga kaibigan, corrupt. Lovers of money. For the love of money is the root of all evil. Iwasan natin mga mananampalataya kung gusto natin na bumuti buhay natin. Let us learn from the lives of these people, di po ba, na nakaranas ng hindi maganda kasi naging pangit ang kanilang ugali. Iwasan natin ang mga ganon. Huwag tayo magiging selfish. Don't be selfish. Sa banal na kasulatan, mga kaibigan, ng pinagpapala ng Panginoon yung mga tao who are generous, who are selfless, who not only thinks of themselves but thinks doon sa ikabubuti ng iba. They think of others. Iyan yung mga taong pinagpapala ng ating Panginoon. At dito po sa pagkakataong ito, gusto nating ibigay yung tatlo. Maliban doon sa binanggit na natin, nakitang-kita natin sa ugali nitong si Nabal sa mga talata na binasa po natin at makikita natin sa kwento po na ibinigay po ng Bible. Una po sa lahat, kung meron isang bagay na matutunan po natin, kuhanin po natin sa positive, huwag sa negative naman. Kasi yung binanggit ko po, arrogante, corrupt, selfish, negative, pag-aralan natin sa positive side naman. Okay? Ang mga taong pinagpapala ng Panginoon, una sa lahat, kabaliktaran ni Nabal, lower their pride. Ang mga taong pinagpapala ng Diyos ay mga taong marunong magbaba ng kanilang pride. Ang isa bakit arrogante, dahilan bakit arrogante itong si Nabal? Kasi mayabang Kapag ang tao mayabang, arrogante. Totoo yun. Kapag ang tao selfish, arrogante. Kapag ang tao, mga kaibigan, alam po niyo yun, ang tingin niya sa sarili niya, hanep siya. Mayabang. Hindi lang sa salita, mayabang mag-isip, mayabang kumilos, at magiging mayabang sa dealing sa kanyang kapwa-tao.
Okay? Kung meron pong isang bagay na sinasabi, tinuturo sa atin, sa kwento po nitong si Nabal, mga kaibigan, matutunan nating lahat. Hindi lang sa ating mga tatay dahil Father's Day, kundi sa bawat isa sa ating mga mananampalataya, mga kaibigan, na tayo po ay matutong magbaba ng ating pong pride, ng ating trono, lalong-lalo na pagdating sa pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Ang problema ni Nabal, kaya ganun siya, kasi ang inisip niya marami akong pere. Diba? Kaya siya mayabang kasi ang iniisip niya marami siyang salapi, wala siyang pangailangan at hindi niya kailangan ng kapwa niya. Yung ibang tao ang nangangailangan sa akin. Kaya arugante. Kapag ang tao dumating sa pagkakataon na ang tingin niya ganun sa sarili niya, hindi ko kailangan ng sino man, ako kailangan nyo, magiging arugante ka. Pag may ganung ugali ang isang tao, asahan natin, hindi magpo-prosper yun. Hindi magpo-prosper in the sense na hindi ko sinasabing hindi kikita ng pera pero hindi magiging maganda wakas, katulad ni Nabal. Kung meron isang bagay na tinuturo sa atin ng kwento niya, mga mananampalataya, kung gusto natin na magsisimula ang buhay natin na maganda, at hindi lang magsisimula na maganda, kundi magtatapos na maganda, we must learn to lower our pride. Tayo mayabang. Kilalanin natin, mga kaibigan, ang lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng bagay na maa-attain natin at magkakaroon tayo, ang lahat ng ito ay walang iba kundi galing sa Diyos. Buti na lang meron siyang asawa. Ang pangalan ay si Abigail. Nang sabi natin, mga kaibigan, ng banal na kasulatan, si Abigail, kabaliktaran ng asawa niya. Kung si Nabal ay arugante, diba, harsh, rude, masama ang kanyang pakikipag-deal, ay salamat na lang merong asawang si Abigail. Kasi ang ibig sabihin naman ng pangalan ni Abigail, mga kaibigan, ay woman of good understanding. Kabaligtaran, ano? Kaya makikita natin yung kwento ng dalawa, itong si Nabal mataas, mayabang, samantalang itong si Abigail napakababa. Natutong magpakababa. Kaya walang mayabang na tinataas ng Diyos. Magsimula tayo sa pagiging mababa because pag nagsimula tayo na mababa, when we humble ourselves before the Lord, that's the time that the Lord will lift us up. Pero kapag ang tingin natin, ako magaling, ako gagawa ng paraan. Simula na yan, mga kaibigan. May magagawa kang paraan, pero simula na rin ng pagbagsak natin. The Lord will not use you. Kapag may yamang sa isip at sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan ang problema ni Nabal. Anong sabi ng Proverbs chapter 16 verse number 18, mga talata? Pride, anong sabi? Goeth before destruction. Totoo po yun. At iyan ang nangyari kay Nabal. Ang kwento po niyan, by the way, ang background, ito pong si David ay napunta sa Carmel na kung saan yung mga pastol ni Nabal ay nagpapastol ng kanilang tupat ng kanilang alaga. Nagkataon na nandun alam nyo kapag may marami kang tupat, marami kang mga goats, marami pong mga magnanakaw, mga tulisan ang pupunta doon. Papatayin yung mga shepherds at kukuhanin, nanakawin yung kanilang mga alaga. Pero nung panahon na itong sila David ay nakasama nung kanyang mga shepherds, wala ni isa man ang nakapasok. Bakit? Pambihira protektado ni David At hindi sila kumuha ng kahit na isang alaga ni Nabal. Ang ginawa ni David, mga kaibigan, parang lumapit siya kay Nabal para sabihin, Nabal, baka po pwede mo kaming tulungan. Medyo yung tauhan ko mga nagugutom. Anyway, nung kasama naman kami ng mga kasamahan mo, supposedly po pwedeng maraming kumuha at maraming nagnakaw ng alaga mo, pero wala ni isa man sa kanila. Ang nakapagnakaw kahit na isa kasi prinotektahan namin sila. Baka nakiusap Kasi po pwede naman na kaya nilang kuhanin mismo pero hindi nila ginawa nila David. Prinotektahan nila, gumawa sila ng tama. Ang problema, ito si Nabal, walang konsiderasyon. Kaya sabi niya, sinong David?
Ba't ako magbibigay ng aking alaga sa mga taong hindi ko naman kakilala? Yabang, ano? Talagang ibang klase kasi ang tingin nga niya, ako mayaman, ako may pera. Diba? Hindi ko kailangan na, hindi ko man kayo inutusan na gawaan niyo ako ng mabuti. Kung sinabi na protektahan niyo yung aking mga alaga at yung aking mga tauhan, kayo nagbigay ng proteksyon, bahala kayo sa buhay niyo. Hindi considerate, hindi makatao, no? Kaya tayo, walang masama sa pagiging makatao. Huwag tayong magkakaroon ng ganung ugali. Maging mabait tayo sa ating kapwa. Lalong-lalo na doon sa mga taong gumagawa ng kabutihan sa atin. Hindi siya generous Selfish Ang laging iniintindi at iniisip kung ano yung mapapakinabangan niya, wala siyang pakialam doon sa mga tao na gumagawa ng kabutihan sa kanya. So anong ginawa natin mga kaibigan? Ang nangyari, kaya kung di ba binasa natin, mararamdaman natin yung kababaan. Masaya pa yung mga tauhan ni David nung pinapunta doon Nakikiusap, nagpakilala. Ang sagot ni Nabal parang ang pangit, di ba? Pinaalis sila. Parang pinutulan ng buntot yung mga pinauwi ng wala man lang, di ba? Ano nung sinabi natin mga kaibigan kay David? Si David natin mga kaibigan, loko to Pambira. Alam niyo ang gagawin natin mga kaibigan ba? Nagdala siya ng mga sundalo. Lulusubin niya si Nabal. Papatayin niya si Nabal Loko to, hindi na nga nagbigay ng ng lait pa. Masama na nga, sama pang magsalita. Alam po ninyo ang nangyari doon sa kwento, buti na lang nung nabalitaan ni Abigail na gano'n at may lulusob, alam niyo ginawa ni Abigail, ayun, kung paano si Nabal gano'ng kataas, si Abigail gano'ng kababa. Sinalubong niya, mga kaibigan, si David at nagmakaawa siya. Patawarin mo na po, ang aking asawa ganito, pero patawarin mo na po. Alam niyo, nalubag ang loob. Kaya alam po niyo yung mababait, yung humble, nakapagpapalubag ng kalooban ng iba. Kung tayo po may conflict sa ating kapwa, kung kanino man, alam po niyong susi. Just be humble. May mga pagkakataon kaya lumalala ang conflict, alam niyo kung bakit? Kasi pare-pareho tayo nagmamataas Kapag lagi kang mataas, kapag ang tingin mo, dapat sila ang magpakababa at hindi ako. Ako yung asawa ng mayaman sa amin yun Pero hindi niya inisip yun. Ang sinabi at inisip, tama, good understanding. Woman with good understanding. Sabi niya, walang magagawa ang yaman. Walang magagawa ang pera natin. Walang magagawa na sabihin kung ako yung asawa ng mayamang tao. Di ba? Hindi ang tamang ginawa natin mga kaibigan nitong si Abigail ay nagpakababa siya in behalf ng kanyang asawa. At nalubag ang loob, di ba? Kaya kapag meron kayong hindi kaintindihan, walang masama at walang nawawala kapag mababa ang kalooban. Kung may mali, accept it, admit it. Wala namang nawawala kapag umamin tayo, nagkamali ako. Matuto tayong magpakababa. Amen? Learn to humble yourself. Lower your pride. Kasi mentras tinataas natin at pinanghahawakan natin to, ang dyablo mas lalo nakakakilos sa buhay natin. Amen? I-apply natin sa buhay natin. Ano man yung sitwasyon, hindi man katulad ng sitwasyon wala namang gustong pumatay sa atin. Katulad ng sitwasyon ni Nabal. Pero kung meron tayong mga sitwasyon na meron tayong mga misunderstanding, at mga kaibigan, napakalaki ng nagagawa kapag tayo ay marunong magpakababa. Learn to lower your pride. Pangalawa, hindi lang mga kaibigan, yung mga pinagpapala ng tao ng pinagpapalang tao ng Diyos, they lower their pride. Ang mga taong binebless ng Panginoon, they love and desire peaceful living. Doon sa ikapagpapayapa. Ang hinahanap nila, ano yung ikapagpapayapa? Yun si Abigail. Yun, hindi si Nabal, si Abigail. Kaya nga doon sa kwento ng mag-asawa, pangit, mabuti. Doon tayo sa mabuti. Amen? Ang mga taong pinagpapala ng Diyos, hinahanap, dinidesire, they love peaceful living. Blessed people desire peaceful lives. Ang mga pinagpapala ng Diyos are lovers of peace.
Ang mga pinagpapala ng Panginoon, they don't allow emotions to control them. Hindi emotions, kundi ang lagi nilang hinahanap natin mga kaibigan doon sa ikapagpapayapa. Biblical po yun, kahit na ang bagong tipan ay nagbigay sa atin ng prinsipyong ganon. Romans chapter 12, verse number 18. Ang sabi ng banal na kasulatan, if it be possible, ano sabi ng Bible? As much as lieth in you, live peaceably before men, with all men. If it be possible, as much as life in you, live peaceably with all men. Hindi natin sinasabi kapag ikaw gusto mo kapayapaan, lagi ang magiging result kapayapaan, sa iba hindi. Pero hanggat kaya mo maging mapayapa, hanggat magagawa mo na ikaw doon sa peaceful side, wag tayong laging palaban. Mga mananampalataya, mga Kristiyano, ang isa sa magpapalangkot ng buhay natin kapag marami tayong kaaway. At marami mga bagay na mawawala sa atin kapag lagi tayong nakikipag-away. Para tayong mga, alam po niyo, para mga manok na nagsasabong. Pag binitawan natin mga kaibigan ng dalawa, pambira, salpukan na salpukan. Huwag kang magkakaroon ng pagkakaroon, sasalpukin. Mga kapatid, mga mananampalataya, huwag tayong ganun. Ang mga pinagpapala ng Diyos, ang bumubuti buhay, ito yung mga tao nagmamahal at nagdi-design ng isang mapayapang buhay. As much as lieth in you, live peaceably with all men. Mas masarap pa rin yung wala kang kaaway. Di baling ang tingin nila sa'yo, kaaway ka nila, wala kang magagawa doon. Pero at least ikaw, wala kang kaaway. Amen? Wag mong paliitin ang mundo mo. Dahilan sa nadadala ka ng damdamin, na dahilan sa galit na nasa kalooban ng puso natin. Mas masarap pa rin yung marami kang kaibigan, laging may kapayapaan sa puso mo. Amen? Kaya i-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung kayo may maaalala na sino man na medyo may conflict tayo, tama na yung, ako sinaktan niya eh. Tama na yun. Tama na yun. Hindi nakukuha natin mga kaibigan sa gantihan. Nakukuha saan po? Sa patawaran. Pabayaan mo na. Di ba? Di ba? Pabayaan mo na. Mas maganda yung pupunta ka sa isang lugar tapos makikita mo yung tao, ikaw payapa, ikaw makakakain ng mabuti, ikaw hindi ka pinagpapawisan. Di ba? Bakit? Kasi wala kang iniisip na masama, samantalang yung taong nagtatanim ng sama ng loob sa'yo, gusto nang umalis. Hindi na mapakali. Di ba? Bakit? Kasi hindi maganda ang kanyang damdamin. Ganon ang damdamin kapag nagtatanim ng galit sa puso. Pero sa banal na kasulatan at ang kwento pong ito, makikita natin na si Abigail, may ganong damdamin. He loved a peaceful life. He was searching and desiring a peaceful life. Kaya inunanahan na niya. Alam na niya na, naku, problema to. Pati yung mga anak ko, pati yung mga taong walang kasalanan, madadamay. Kaya alam niyo, nung naalaman niya na si David susugurin siya with 400 soldiers, lumapit siya. Siya na, nakipag-ayos siya. Nakipag-ayos siya. Pag hindi tayo naging maingat, mga kaibigan, naku po, pag tayo lagi na yung palaban, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Di ba? Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Grabe po. Ngayon, labanan eh. Patapangan ngayon eh. Dati mga kaibigan, ang kwento wala ka, mas matapang ang lolo ko. Dati lolo lang natin ang pinaglalaban natin sa patapangan eh. Pero ngayon talagang tayo ngayon, puro patapangan. Gusto natin lagi tayong matapang. Kung sino yung mas masakit masalita, siya ang panalo. Kung sino yung mas mataray, sino yung mas matapang, siya yung panalo. Kung sino yung mas masakit, mag-post, siya panalo. Ano yun? Huwag tayong ganon. Mga mananampalataya, pag kayo may sama ng loob, sa biyaya ng Diyos, sa Diyos nyo sabihin. Ingat kayo sa bawat sinasabi. Ingat tayo sa bawat lumalabas sa bibig. So, hindi na nga ako nagsasalita eh. Nagkikim-kim nga ako, pastor. Kaya sa Facebook ko na lang sinusulat. Huwag ganon! Huwag, nakaw, naghanap ka ng kaaway. Pag hindi natin na-overcome yung ganong damdamin at ganong ugali, naku, hindi magiging mapayapa ang buhay mo.
Akala mo ibe-bless ka ni Lord, akala mo nakaisa ka, akala mo nayari ko siya, nakabalik ako sa kanya, nasabi ko sa kanya. Hindi po. Nagwagi ang kaaway kasi palulungkutin ka ng kaaway. Gusto natin maging maganda buhay natin? Pagpalain tayo ng Panginoon, love and desire a peaceful life. Huwag ka maghahanap ng kaaway. Maghanap tayo, mga kaibigan, ng magiging mga kaibigan. Amen? Tingnan natin ang sabi ng talata. In verse number 21, 1 Samuel chapter 25. Now David had said, surely in vain have I kept all that this fellow hath in wilderness, so that nothing was missed of all that pertained unto him, and he hath requited me evil for good. So, si Nabal hindi naging fair sa pakikipag-deal kay David. Kumbaga, tuso. Verse number 22, hatulan nawa sa Tagalog. Ang sabi sa Tagalog, hatulan nawa ng Diyos ang mga kaaway ni David, at lalo na kung ako'y mag-iiwan ng labis sa lahat ng nauukol sa kanya sa pagbubukang liwayway kahit isang batang lalaki. Yun ang plano ni David eh. Papatayin lahat ng lalaki. Tauhang lalaki, anak na lalaki. Nakita niyo mga kaibigan, minsan ng nagiging bunga at nagiging, alam po ninyo, yung nagiging resulta kapag mali ang ugali. Pati yung ibang walang kinalaman, nadadamay. Live peaceably with all men. Ang hinihingi lang ni David, ang kailangan lang pagkain, dahil hindi tama ang ugali, mataas ang pride, ba ang magiging kapalit? Buhay ng tao. Dami nating naririnig na gano'n, di ba? Sa pagdadrive, nagit-git lang, nabusinahan lang, ang bihira mga kaibigan, biglang, naghabulan na mga kaibigan, naghabulan na, parang pelikula. Di ba? Magugulat na lang tayo, biglang nagkabarilan. Kakalungkot. Dahilan sa pagbibigayan lang at dahilan sa pagmamaneho lang, merong buhay na namatay, merong anak na nawala ng magulang, merong asawa na nawala ng asawa. Nakakalungkot. Tayo lagi sa ikapagpapayapa. Kapag umiiral na ang emosyon, mga kaibigan, matutunan nating, oops, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Oops, hindi ako magpapadala. I will live peaceably with all men. Aminin ko po, naging problema ko po yun, lalong-lalo na sa pagmamaneho, napapaaway ka eh. Naging problema ko yun eh. Alala niyo dati, sabi ko nga, nakakita ako sa Facebook yung nilalagay sa plate number. Di ba? Engineer. Tapos nakalagay, Marino. Di ba? Nag-isip ako, sabi ko, lagay ko kaya pastor. Bigla ako nagdalawang isip, sabi ko baka mamaya mawala ako sa sarili ko, mapulaan pa, pastor, tapos ganun. O kaya, di ba, hindi man ako nagmamaneho, may gumamit ng sasakyan ko, tapos barumbado mo na. Mapapapangit pa yung pangalan ng pastor. Sabi ko, pambira yan. Pero alam po ninyo, ang katotohanan, lahat tayo may mga weaknesses eh. Kailangan lang na matutunan natin kilalanin. At one of our weaknesses is emotions. Kapag tayo nagpadala sa emosyon natin, ang daming bagay na nasisirang maganda. Friendships nasisira. Magandang opportunity nasisira. Yung araw natin na ibinigay ng Panginoon nasisira. Pati yung mga mukha natin ginagastosan natin nasisira. Tumatanda tayo kapag ganon. Again, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Tapos na mga panahon ni Tandang Sora. Suko! At wag nating, alam natin ang weaknesses natin, wag nating hayaan na yung weakness natin, siya ang maghari sa atin. Kapayapaan ang gagaling sa Diyos. Much better. Hilingin natin sa Diyos yun. Lord, help me to be peaceful. Gusto ko pong magmahal sa kapayapaan. Hawakan mo ang isip ko, hawakan mo ang emosyon ko, lagi mo akong paaalalahanan ng iyong salita.
Panghuli po, live profitable lives. Ang mga pinagpapala ng Panginoon, live profitable lives. At ano po, at paano tayo makakapamuhay ng isang profitable life? When we live by faith. Life of faith. Isang buhay na ipinapamuhay ng may pananampalataya. Ang sabi po dyan sa talata, makikita po natin in 1 Samuel 25 verse number 36. Tingnan lang natin yung ibang mga kwento ng buhay po nila. Ang sabi po dyan, and Abigail came to Nabal, and behold, he held a feast in his house. So ang ginawa po mga kaibigan, so wala nahupa na ang damdamin ni David, hindi na nilusob because of Abigail. Kaya again, ang laki ng bagay, ang daming nasasave, ano? Kapag tama yung kalooban, kapag mababa ang kalooban, kapag naghahanap at nagmamahal tayo ng mapayapang buhay, ang daming nasasave, ang daming na-spare na buhay. At ang nangyari, so umalis na si, kung hindi dahil sa iyo, Abigail, sabi ni David, papatayin ko talaga yung asawa mo, sira ulo yan. Di ba? Pero yun nga, dahil may pagpapakababa, may woman of understanding. Di ba? Naging maayos lahat. Ito nangyari. Pastor, grabe naman yun. Ganun na ginawa ni Nabal, tapos nakalusot pa siya. Huwag kayong mag-alala. Kasi walang nakakalusot sa Diyos eh. Hindi man tayo yung gagawa, Pastor, paano na yun? Walang hustisya. Hindi, may hustisya ang Diyos. Huwag natin ilalagay sa kamay natin ang hustisya. Kasi ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Diyos ang kukuha at magpaparusa sa Kanya. At ito nangyari. 1 Samuel chapter 25 verse number 36. And Abigail came to Nabal, and behold, he held a feast in his house. So, akala ko walang kaibigan, marami. Hindi, maraming kaibigan kasi nagpapainom, nagpapakain. Ganun naman ang, di ba? Maraming kaibigan, pero hindi totoong kaibigan. Mga kaibigan sa good time. Kaya maraming pumunta like the feast of a king. Maraming pere. Maraming pagkain. Subukan po ninyo magpakain sa bahay ninyo libre. Eat all you can, drink all you can. Maniwala kayo, parang kayong congressman. Mananalo kayo. Kung dami lang ng tao, papupuntahin ninyo. Pero tignan nyo ang sabi, and Nabal's heart was merry within him. Basta akala ko malungkot. Hindi, masaya. Masaya nga kasi panandali ang kaligayahan. Kasi nga, kumakain, nagiinuman, maraming pera. For he was very drunken. Pastor, kaya tama po yung umiinom kasi pag malungkot ang buhay, iinom na lang ako kasi sasaya ako. Ito ba yun? Ganun ba ang nangyari? Naging masaya ba siya? Masaya nga sa sandali kasi nga nakakalimot eh. Pero tignan nyo nangyari. Wherefore, she told him nothing less or more until the morning light. So hindi na niya kwinento kasi hindi man niya maintindihan. Lasing eh. Hanggang dumating ang verse 37 and 38. But it came to pass in the morning, noon nahimasmasa na, when the wine was gone out of Nabal, and his wife told him these things, that his heart died with him. Ano ibig sabihin? Inatake sa puso. Heart attack. His heart died within. And he became as nanigas. Hindi naging bato Nanigas, yun ang ibig sabihin nun. Inatake sa puso. Siyempre, kapag inatake sa puso, ano mangyayari? Hindi maninigas nga. Namatay. Yun ang ibig sabihin nun. Namatay. And it came to pass about 10 days that the Lord smote. Sinong pumatay? Hindi si David. But the Lord smote Nabal that he died. Profitable ba yung buhay ni Nabal? Pera, daming profit. Pero yung quality ng buhay, unprofitable. Kasi isang tao na binigyan ng katalinuhan pagdating sa pera, pero hindi ginamit yung katalinuhan para kumilala at maging mabuting tao at kumilala sa magagawa ng Diyos. Gusto natin na isang pinagpalang buhay, wasan natin yung ginawa ni Nabal. Wasan natin. Alisin natin ang pride. Mahalin natin mga kaibigan at nasahin natin ang pagkakaroon ng kapayapaan. Let us lower our pride. Let us love and desire peaceful living. At let us live a profitable life by living in faith. Mamuhay tayo ng may
pananampalataya sa Diyos. Amen? Let us learn from history. Sana matuto tayo. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay natin. At lalo pang dumami ang mga tatay natin na katulad natin na nandito ngayon. At mabawasan yung mga tatay na, sabihin mabawasan, hindi mamatay, kundi sana ma-convert. Mabawasan yung masasamang tatay, yung mga tatay na mga arugante at walang pagkatakot sa Diyos. Sana mabawasan dahil mako-convert sila na magiging mananampalataya. And I'm sure kung merong gagamitin, tayong pamilya at tayong mga mananampalatayang tatay dito sa ating iglesia. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us all stand and let us pray. Let us pray. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, pagpalain mo po ang aming mga puso sa aming pinag-aralan, nawa matuto po kami. Matuto kami, Panginoon, sa kwento ng isang tao na nagkamali at sa kwento ng kanyang asawa sa katauhan ni Abigail na gumawa ng tama. Lord, laging may pagpili. Pipiliin namin na maging prideful o pipiliin namin maging humble. Pipiliin namin ang isang marangya at masayang buhay galing sa sanlibutan o pipiliin namin ang isang buhay, Panginoon, yung productive life dahil namumuhay kami ng pananampalataya. Panginoon, help us to choose yung tama. Huwag kaming madaya, Panginoon, ng anumang bagay na may kinalaman sa material. Lahat kami, Lord, may nature at inborn sa amin ang ugali na hindi mabuti. At kung meron man kami nakikitang mga ugali sa aming mga sariling hindi mabuti, Lord, I pray na nawa ito pong kwento pong ito, itong lesson na ito ay maging dahilan para makita namin at maging design ng puso namin, Lord, na i-give up po namin ito. Sinabal, Panginoon, pinili niya yung path na mananatili siyang mayabang, arugante, masamang tao. Pero yung kanyang asawa, may pagkakataong magaya at mahawa sa kanyang asawang kay Nabal, pero pinili ni Abigail na piliin yung pagkakaroon ng isang mababang kalooban, yung naghahanap ng kapayapaan, yung namumuhay ng maayos, ng may paniniwala at pananampalataya sa iyo. Lord, piliin po namin yon. At mangyayari po ito hindi sa pagsang-ayon namin sa kwento at sa aral, kung hindi yung pagsasapamuhay namin at pagsasagawa namin, Lord, ng aral na amin pong natutunan ngayon pong gabing ito. Kung meron man po, Panginoon, na kailangan naming isuko, bitawan sa amin pong mga sarili, paraan, ugali, iniisip, Lord, tulungan mo po kami sa pamagitan ng Holy Spirit. Hindi namin kayang baguhin ito at magsisimula po ito sa pagkilala namin at pagtukoy namin sa mga bagay na alam po naming hindi mo kalooban na nasa sa amin. Ngayon pong gabing ito, Lord, kumilos ka, katagpuin mo po kami, gusto naming mamuhay ng isang pinagpalang buhay. Gusto namin, Lord, na mangyari yung plano mo. Marami kaming pinagpe-pray na maganda at mabuti. Pero katulad ng sinabi ng aming kwento, kahit maganda ang layunin, maganda ang hinihiling, pero kapag merong hindi magbabago sa buhay namin, Lord, hindi rin namin matatanggap. Panginoon, baguhin mo po kami. Mag-focus kami, hindi sa gusto naming mangyari, kundi tulungan mo mag-focus kami sa gusto mong mangyari sa buhay namin. Katagpuin mo po kami. Habang tayo po'y nananalangin, kung meron po tayong mga bagay na dapat ilapit sa Diyos, kung ang Panginoon ang usap sa atin sa anumang kaparaanan, meron tayong mga weaknesses, meron tayong mga struggles sa ating mga buhay. At kung paano ang Panginoon ang usap sa pamamagitan ng Kanyang salita, bakit hindi ngayong gabing ito, before we end our service, why not come to the Lord? Why not humble ourselves before the Lord? Kung kinikilala natin, Panginoon, meron po akong weakness sa ganito. Lord, ganito akong mag-isip, ganito yung damdamin ko. Pwede po ba, Panginoon, Lord, tulungan? Gusto ko pong isuko sa iyo. Gusto ko pong makapamuhay ng isang maayos na buhay. Isinusuko ko po sa iyo. Kumilos ka sa akin, ayusin mo po ang buhay ko. Hawakan mo po ako. Kung ito pong panalangin natin, bago tayo magtapos sa ating prayer at sa ating service, anyayahan ko po kayo, lumapit kayo sa Panginoon. I-commit natin ang ating mga sarili. Suko natin ang dapat nating isuko. Magsimula tayo ng tama. Magsimula tayo ng mabuti. Simula tayo, mga kaibigan, na hanapin natin, Lord, etong gusto mo, eto rin po ang gusto ko para sa akin. Hawakan mo po at baguhin mo po ang buhay ko.
Kung ito pong panalangin mo, just come to the Lord at manalangin po tayo sa Panginoon. Come on, God bless you, God bless you. Lapit po tayo sa Diyos. Lapit po tayo sa Panginoon. Just come to the Lord. Come to the Lord. Tayo po'y manalangin naman naming banal, Diyos na makapangyarihan. Nilalapit ko po ang bawat isa. Ikaw ang nakababatid ng nilalaman ng aming mga puso. Panginoon, baguhin mo po ang aming buhay. Marami kaming gustong mangyaring mabubuti. Pero kinikilala namin, Lord, na kapag may mali sa aming ugali, puso, pag-iisip, damdamin, Lord, kahit tama yung aming iniisip pero hindi mangyayari yung mabuti. Lord, tulungan mo po na ngayong pong hapon pong ito, ngayong gabing ito, maisuko namin ang lahat sa iyo. Kilusin mo ang aming mga buhay. Katagpuin mo, mga weaknesses kami, Lord, isinusuko po namin sa iyo. Pinipili namin yung mabuti, yung kalooban mo kaysa sa kalooban namin at nature namin. Ama, maghari ka sa buhay namin at patuloy mong patunayan at iparamdam, Panginoon, ang kapangyarihan mong magbago. At ang buhay namin gamitin mo para maging pagpapala sa iba na makita nila na may pagbabago at pwedeng magbago. Kung pipiliin namin na magpapakababa, hihingin at lalapit, Panginoon, at magiging bukas ang aming mga puso at ang aming mga buhay at kalooban, Panginoon, sa pagbabago na gagawin ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Maghari ka sa amin, magbunga ang Holy Spirit, Panginoon, sa aming mga buhay. At patuloy mong paligayahin ang buhay namin na nagmumula sa iyo. Contentment, kapayapaan, kasayahan, Panginoon, na hindi maapektuhan ng anumang bagay sa aming mga buhay at patuloy namin makikita at mararanasan, Panginoon, ang pagpapahayag mo ng iyong biyaya. Nagtitiwala po namin sa iyong lahat ng ito. Tinataas ka namin, Lord, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa blessing ng iyong mga salita at sa gawain ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang